Napakaganda pala ng combination ng 1434. Pero as of now nag-i-enjoy ako sa 1434. Tulin niya, grabe. Sige, kaya mo yan, smash. One thing to consider guys, pag magpapalit kayo ng 1434 na sprocket set, try na natin kung ilan yung makukuha nating top speed. 95! Oh my god! Magwa 100! Ayan na, malapit na! Good day guys, JB Moto here. Nandito na naman. So welcome sa ating panibagong vlog, panibagong episode. At sa mga bago, please don't forget to like and subscribe. At syempre, gamit na naman natin grabe grabe naman aso yun. Bigla na lang, buti may busina tayo, buti nakinig dun sa busina natin. At syempre, kasama na naman natin itong cute na motor, ang ating Suzuki Smash. Siguro ilan sa inyo ang nakamiss sa kanya, kasi dun sa last na vlog natin hindi natin siya kasama. Ibang motor yung ginamit ko, Sniper 155 yung gamit natin nung last vlog. Sinamahan kasi natin si Papa ang kumuha ng kanyang bagong motor. Yun nga, Sniper 155 ang kanyang nakuha. At masaya naman ako doon. Siguro hihiram-hiramin natin yung kay Papa, and gagawan-gawan din natin ang vlog, isasama-sama natin sa ride. Depende yun sa inyo nakita nyo ba yan? Tinabsikan. Hindi naman siguro sinasadya nitong anong sasakyan ba to? Innova. Natabsikan sila ate. Kung gusto nyo guys yun nga, gawan-gawan din natin ng vlog, isama rin natin sa ride. Sure naman ako ipapahiram naman sa atin yon once na may plate number na, tsaka ORCR. Pero syempre, si Smash pa rin ang ating bida dito sa channel na to. Abangan nyo lang, kaya huwag kayong mag-alala doon sa mga kagaya ko na Smash users din dyan. Ito pa rin ang bida dito sa channel ko. Marami pa tayong i-upload ng mga video about sa Suzuki Smash. And we are here na at Quezon. Para ka talagang nasa Quezon Dahil nga tayo guys ay nag-upgrade na ng mga iba't ibang pyesa natin dito sa Suzuki Smash. Today is papakita ko sa inyo naman yung initial review ko, yung performance niya dito sa sprocket. Nagbago na kasi tayo ng sprocket set. Dati tayong naka 1437 which is yung stock ng kasa. At ngayon naman ay susubukan natin itong pinalit natin na 1434, kung gaano ba siya kabangis, kung paano ba siya mag-perform, kung mas maganda ba siya dun sa stock, malakas ba arangkada niya, malakas ba siyang dumulo. Yan ang aalamin natin ngayong araw, kaya stay tuned kayo guys kung gusto nyo malaman. And try natin guys magpagas ngayon kung magkano na yung mga presyohan ng gas dito sa may Flying V. Balita ako guys magtataas kasi, so sana mababa pa naman. I-bike ang malakas ngayon. So yun guys, dito mura pa naman sa Flying V, and available pa yung mga unleaded. Nakapagpa full tank na tayo dito, inabot pa siya ng 200, which is usual pa yun. Yun pa talaga yung full tank price pag pinapa full tank ko to si Smash. And sabi ni kuya, nagkakaubusan na daw ng mga gasolina sa mga iba't ibang gasolinahan dito, dahil nga nung lumalalang tension sa Middle East, gawa nung gera. Kaya tayo nagpa-full tank na tayo.
Buti na lang maliit ang motor natin no. So si kuya nga kanina nakakausap ko maglalabas daw siya ng ng e-bike. Bibili na ng e-bike. Kagaya nito sarado na. Ibig sabihin yan wala na silang stock. So nandito tayo guys sa bahagi ng highway namin na tinatawag na Killer Highway. Yes guys, may Killer Highway dito sa amin. At dito na nga yun, sa bandang to, maraming namamatay dito, nalidisgrasya, mga pa 4 wheels man o motorsiklo. Kaya ako minsan dahan-dahan lang talaga dito nakakapagtaka lang, maganda naman yung kalsada dito. Yung preto, bakit ang daming nadidisgrasya? Di rin maipaliwanag yun. Hinto lang tayo dito saglit guys para mapakita ko sa inyo yung set natin dito kay Smash. Ito na siya guys after the upgrade. Tingnan nyo, ang ganda na. Yung shock ko nga pala guys naka lowered na yan. Tapos ayan, naka slim tire tayo ng mga gulong. And yun yung sprocket natin, ayan medyo maliit na. Pagpasensya nyo lang muna yung motor kasi medyo madumi. Guys, nandito tayo sa sa university. Daming estudyante. University of Lapu-Lapu. May pasok sila ngayon, daming mga estudyante. Yung pasok doon guys linggo lang. Kakaibang university yun, linggo lang yung may pasok. Mamaya guys, testing na rin natin yung top speed nito ni Smash na naka 1434 na, kung ilan yung makukuha natin. Di ko pa talaga siya natatry i-top speed kung hanggang saan yung kaya niya. Siguro pagdating dun sa straight na daan dun tayo magta-top speed. Dito hindi pa tayo makapag top speed dito kasi may mga konti pang liko, saka madami pang mga sasakyan. Mamaya kuha tayo ng tempo. Kapag ka single ride guys wala naman problema yung hatak nung 1434. Malakas pa rin naman siya, tingnan nyo, as you can see. Kaya nating makuha yung 70 nang walang kahirap-hirap. Ayan Nag-80 tayo. Ayan, 80. Lakas. Meron pa siyang ibubuga Ayan, 90 guys. Napa 90 ko kaagad dito Napakaganda pala ng combination ng 1434. Hindi pa tayo nasa gada pero nakuha agad natin yung 90 doon. Power to weight ratio pa rin kahit na nagpalit tayo ng mas maliit na sprocket. Siguro magaan lang naman kasi ako nasa 55 kilos lang ako, ganun. Mabigat na sa akin kung ako ay abutin ng 60. So sa tingin ko around 55 to 60 naglalaro yung timbang ko ngayon. Nagpalit nga pala tayo ng sprocket dahil medyo naiengganyo tayo dun sa mga nakikita ko sa SOCMED na yun nga na mas maganda nga daw yung 1434. Ako naman medyo curious lang at gusto ko lang subukan talaga. Yung sprocket ko naman na 1437 naitabi pa naman natin, nasa bahay. So just in case na hindi natin magustuhan itong 1434 agad din naman nating ibabalik yan. Pero as of now nag-i-enjoy ako sa 1434. Tulin niya, grabe. Ang sarap niyang manakbo. Relax lang siya. Hindi kagaya nung sa 1437 natin na medyo humihiyaw na siya Pag umapak na sa 80 kilometers per hour yung takbo nyo mararamdaman nyo na yung makina niya medyo galit na talaga. Unlike dito hindi pa tingnan nyo, mag-80 ako pero yung makina ko medyo relax pa siya. Nangihingi pa ng ng silinyador.
Nga lang guys, medyo mahangin yung panahon natin ngayon, no? Medyo nadadala-dala tayo ng hangin. Isa ito sa mga downside ng Suzuki Smash. Dahil nga sa sobrang gaan niya, pag malakas yung hangin ng kalsada, dito sa kalsada, may tendency talaga na maramdaman ninyo. Hindi kagaya ng medyo mabibigat na motor. Tayo talaga gumaganyan-ganyan, ayan, gawa ng hangin. Saka napili ko rin dito sa kalsada na to na papuntang Dait, na dito gawin tong performance review ng 1434 sprocket, kasi maganda yung mga kalsada dito. Halos lahat espalto na. Saka wala naman masyadong mga butas-butas. At isa to sa mga may pagmamalaki ng probinsya namin, itong magandang kalsada na to. Pag dito kayo nag-ride, hindi kayo mapapahiya. Ayan, ang gaganda pa ng mga view dito. Mga view ng palayan. Takas talaga ng hangin, hinahapay tayo. Bawas tayo ng speed. Delikado. Yung panamang gulong natin na rin, medyo maliit na rin, kaya di na ganun tayo ka stable sa kalsada. Konting ganyan lang, tingnan nyo, kumigewang na talaga. One of the downside naman yun pag nagpalit kayo ng mas maliit na gulong. Hindi naman siya yung sobrang liit, kasi mas maliit lang to ng konti dun sa stock. Hindi pa ito kagaya ng mga nilalagay ng mga nag-i-street bike concept. Hindi pa naman siya ganun kaliit. Dito na tayo sa may straightan. Dito testingan natin mag top speed dito kung kakayanin. Sige, kaya mo yan, Smash! Malapit na tayo. Hanggang 90 lang. Ano ba yun? 97 ba yun? 95? Hindi ko ganong nakita. So mamaya dun sa may parting Mercedes, papuntang Mercedes, meron pa doon na isang straight na daan. Siguro doon mas konti yung mga sasakyan, and try din natin doon mamaya. One thing to consider guys, pag magpapalit kayo ng 1434 na sprocket set dito sa Suzuki Smash, yung kung kayo ay isang rider na laging may angkas, isa yon sa mga factor. Kasi ako, na-try ko na, madalas akong may angkas, madalas kasama ko yung OBR ko, at napapansin ko talaga na humina na yung arangkada niya sa ganong setup. Hindi man kami ganon kabigatan, halos pareho lang kami ng weight. 55 ako, siguro siya mga 55 rin. Nararamdaman ko talaga guys, hirap ng umarangkada tong motor. Hindi naman siya yung worst na sobrang hina niya. Meron pa rin naman, kaso unlike yung naibibigay nung 1437 na talagang medyo superior pa yung torque niya. Dito guys, sarado na rin sold out. So kayo guys, magpaano na kayo, magpa full tank na kayo kagaya ko. Sinamantala ko na yung kanina habang meron pa, kasi sooner or later ay sigurado baka magkaubusan. Kung pwede nga lang sana magdala ng balde, magdadala na ako para yun ang lalagyan natin para marami tayong stock pero syempre hindi naman pwede yun. Marami rin namang maraming mauubusan kung lahat tayo ganun yung gagawin. Dito na tayo sa bayan ng Dait. Subukan naman natin guys yung galing ka sa stop at aarangkada ka. Ayun, naka first gear tayo, at single rider ako wala akong angkas. Yan, okay pa naman as long as ikaw ay single rider lang.
No issue for me Pero pagka may angkas talaga, doon nyo na tumararamdaman. Pag may angkas kayo, lalo na medyo mabigat yung angkas nyo, doon nyo mararamdaman yung paghina ng torque nya. Nandito na nga pala tayo sa may tapat ng SM. Ito na yung SM itong bayan na to guys, hindi to hindi pa to city, pero ang swerte nya kasi meron siyang SM. Napatayuan siya kaagad ng SM. Ito yung parang parang capital town dito sa amin, itong Daet. Sunod lang yung bayan namin na Labo. Ayan overtaking power niya is okay pa naman talaga. Ayan, padaanin natin si Kuya. And wala masyadong traffic ngayon in fairness, dahil siguro linggo. At dahil nga papunta tayo doon sa may Mercedes, ay obligado tayong dumaan dito, whether we like it or not. Minsan kasi ayoko nang dumaan dito lalo na pag traffic. Ayoko maipit ng traffic dito, kasi minsan sobrang lala ng traffic dito Ayan pila guys yung nagpapagas. Grabe, buti na lang kanina talaga sa flying binaka-tiyempo tayo. Ayan, dito may Shell dito konti yung mga nagpapagas Hindi ko nga lang alam kung meron pa silang mga stock. Sana naman guys, wag nang lumala yung yung gera, at para bumalik rin kaagad sa dati yung presyo ng ating mga gasolina ako'y nangangamba rin guys syempre tayo, motovlogger tayo, malaki yung significant ng presyo ng gasolina para sa akin. Baka pag sobrang taas na ng gasolina, baka bihira na lang tayo makapag motovlog niyan. Kasi alam nyo, kami mga motovlog yan ang isa sa mga puhunan, gasolina. Kaya nga maliit na motor yung aking kinuha para kahit pa paano nalilesen yung gastos, kahit sa gasolina man lang. Dito na tayo sa may stoplight ng Daet, tapat ng Jollibee. 2, 1, go! Rat-rat! Mercedes, diretso, Basud, kanan, and Legazpi. So pag lalabas kayo ng sentro ng Daet, yan yung kalsada na yan. At dito naman yung Mercedes, yan yung pag tatap speed natin. Testingan natin kung ilan yung makukuha natin dyan. May straight lit kasing kalsada dyan Andito tayo sa may tapat ng Mabini College. Mas din ang college na to. Yan, may mga estudyante, may pasok kahit linggo. So mamaya tambay lang din tayo sa siguro sa baybay dagat ng Mercedes. Hahanapin natin yun. Try natin kung tutunto natin. Doon tayo magpahinga kasi iba yung panahon, sobrang init na. Mga oras ngayon nga pala mga alas 2, ka-alas 2. Tulang tayo dito saglit and papalit tayo ng battery. Buti na lang marami na tayong battery ng GoPro. Ito, may dalawa akong kasamang reserva. Bilis rin kasi malubat Yan guys, all goods na tayo. Larga na tayo. Ito na guys, nandito na tayo sa may straight na kalsada ng Mercedes. At itatry na natin kung ilan yung makukuha nating top speed. Pero hindi tayo nakabuelo. Mahina yung buelo natin. Ayan na. Kumukontra tayo sa hangin. Pinipigilan tayo ng hangin. Grabe, ayan na 95.
100. Ayan na, malapit na. Lapit na. Woo! Kakatakot na. Tama na, sobra na. Kakatakot. Woo! Hindi naman talaga ako sanay mag top speed ng ganun. Pero na-reach natin yung ano in fairness, na-reach natin yung 100. Dati nung stock to 85, parang ganun lang yung ano ko yung aking top speed dito. Pero now na nasalpak natin yung 1434, tignan nyo naman kung gaano kabangis. So yan, sa tingin ko naman hindi naman tayo binigo ng 1434. Napakaganda naman ang performance niya, lalong lalo na yung dulo talagang dumulo kanina. Kala ko wala na siyang ibubuga nung nasa 95 na, pero pumalo pa rin siya ng 100. Siguro dahil sa daan, kasi siguro patag tong daan na to, no? Nga lang kanina nung tinry ko siyang i-top speed, hindi ko talaga nabuelo. Hindi tama yung pag shifting ko ng gears kanina. Siguro may itataas pa yung 100 na yun. Ang alam ko kasi pagka ganito na gusto mong tumop speed yung motor mo, medyo sasagad-sagad mo yung RPM bago ka mag upshift. Dun sa nangyari kanina, medyo wala masyado tayong tigang nagawa. Nung makita ko yung straight na daan, na-excite agad ako. Hinataw ko na agad. Nagsimula ako sa third gear, piniga ako, then nag-upshift ako sa fourth gear. Parang wala siyang buwelo. Good na dito. Ano meron dyan? Bakawan ba yan? Yan Saka hindi ko pa nasagad yung kanina, itong throttle. Hindi ko pa siya na-try na mapasagad kanina. Meron pa siyang ibubuga, pero tinigil ko na kasi hindi nga tayo sanay magpatakbo ng ganun kabilis. Mahirap na baka madisgrasya tayo. Ako talaga guys, once na mag 80 na yan, mag 90 na yan, ako kinakabahan na ako dyan. Ang ano ko lang talaga 70 lang pero kanina grabe, nag-100 tayo. Tumitindig na yung balahibo ko pagka ganun sa akin ay okay na rin naman yung ganung bilis niya, no? At least naabot natin yung halos mag 100 siya. At para sa motorsiklo na hindi naman talaga pang ratratan, kumbaga pang daily use ko talaga to, okay na yung mga numbers na nakuha natin kanina. Saka ito guys, isa to sa mga pinakamaliit na motor halos 110cc lang to may mga mas maliit pa naman dito kagaya nung Bajaj City 100, pero isa to sa mga kandidato rin pag paliitan ng makina, itong Suzuki Smash na to. And in despite of that, kaya niyang mag 100, diba? That was so amazing. So proud pa rin ako sa kanya. Kaya yun guys, kung kayo man nagmamayari ng motor na Suzuki Smash at nananatili kayo sa stock na sprocket, which is yung 37, at kung kayo naman ay nagbabalak na mag 1434, siguro yun din yung makukuha ninyong performance. Kung gusto nyo talaga na medyo i-rat yung mga Smash ninyo, palit na kayo guys, kasi malaki talaga yung diferensyang maibibigay niya kaysa dun sa stock pag sa usapang top speed lang naman.